Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe ni pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 19 and verse number 27. Ito po ang sabi nung talata. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Ito ho ang magandang tanong na masagot po natin mula po dito sa ating pag-aaralan. Ito po ang naging tanong ni Apostle Peter at marahil pwedeng ito po ay katanungan din ng iba po sa atin. Well, the title of our topic for this morning is, What shall we have therefore? Matapos na kanila pong iwan ang lahat, at sumunod sa Panginoon, ito po ang naging tanong ni Apostle Peter. Well, para po magkaroon lang tayo ng background. Sabi po ng Luke chapter 5 and verse number 11, ito po yung senaryo na iniwan po nila ang lahat, maging yung kanilang mga ginagawa. Sabi po rito, And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Ito ho yung magkakapatid, na iniwan yung kanilang trabaho, yung kanilang bangka, yung kanilang pinagkakakitaan at sumunod sa Panginoon. Sumunod sa panawagan ng Diyos. Well, marahil baka ito'y tanong din po ng marami po sa atin. Matapos na tayo po ay magsuko ng buhay, magpasyang sumunod sa Panginoon, sinakripisyo natin ng lahat at iniwan natin yung para sa ating sarili at sumunod tayo sa Panginoon. Ito yung tanong, ano naman ang meron na magiging kapalit o sukli ng atin pong ginawang pagsasakripisyo? Kasi as a typical person, tayo po ay siyempre nag-aalala ng atin pong kinabukasan. Iniisip natin ano yung mangyayari sa atin. Ito po ay normal na tanong ng isang taong nag-iisip ng kanyang kalagayan. Kaya nga ito po ang nangyari kay Apostle Peter. Tinanong niya ang Panginoon, iniwan namin ng lahat. Ngayon, ano naman ang magiging sukli o kapalit ng amin ginawang pagsasakripisyo? Well, sinagot ho yan ng Panginoon. Kasi ang context po talaga ng Matthew chapter 19, para maintindihan po ninyo, patungkol po dito, sa isang mayaman na lumapit sa Panginoon. Para makita lang ho ninyo kung ano po ang ibig sabihin ng naging sagot ng Panginoon sa mga alagad niya. Sabi po kasi rito, in verses 16 to 21, in Matthew chapter 19, pakinggan po ninyo, And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Tandaan po ninyo, yan ang tanong nitong lalaking ito na lumapit sa Panginoon. Sabi ng verse number 17, And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. So, binalikan ng Panginoong Hesus yung, kumbaga, yung Mosaic law na tinatawag, yung law of Moses. Yan ho ang ibig sabihin dyan Yung commandment, kailangan gawin mo ito kung gusto mong magkaroon ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Sumagot po siya sa Panginoon in verse number 18, And he saith unto him, Which, alin po doon? Ang sabi ng mayaman na lalaki, and Jesus said, Thou shalt do no murder. Sabi ng Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa tanong ng lalaki. And thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And thou shalt love thy neighbor as thyself. And the young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? And Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, means complete. Okay? Nagawa mo ang lahat. Go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Kasi ang isip nitong lalaking ito, nagawa niya yung lahat ng kautusan. Pero meron siyang hindi na kayang patunayan. Alam niyo kung ano po yon? Yung mahalin niya, yung kapwa ng higit sa kanyang sarili. Kasi ang sabi ng Bible, If thou be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor. So, mahalin mo ang kapwa mo kesa sa iyong sarili. Pero mga kapatid, ang sabi ho ng Bible, ito ho ang malinaw na naging tugon ng Panginoon sa kanya. Kung talagang ikaw ay nagnanasa na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ibenta mo ang iyong mga kari-arian, ang iyong kayamanan, at ipamahagi mo sa mahirap.
So mga kapatid, alam naman ho natin ang kwento na itong lalaking ito ay umuwing malungkot. Alam niyo kung bakit? Kasi sadyang napakarami ng kanya pong kayamanan, ng kanyang ari-arian. Kumbaga, sa isipan niya, paano mangyayari yun na ibebenta ko ang lahat ng ito? Pinaghirapan ko to. Pinagsumikapan ko ito. Nagsakripisyo ako para yumaman ako at kumita ng pera. Tapos ganun na lang, iiwan ko ang lahat at ibibigay ko sa mga mahihirap. Tapos ako mawawalan. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ni Apostle Peter. Matapos na sinabi ng Panginoon dito sa mayaman na ito, na ibenta at ipamigay ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga mahirap, ano naman ang magiging kapalit? Hindi ho ba't malinaw na ang hinahanap nitong lalaking ito ay eternal life? So kung ang ibig sabihin ng Panginoon, ibenta mo yan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, hindi pa rin totoo sa puso nitong lalaking ito na talagang gusto niyang makamtan yung eternal life na binibigay ng Panginoon. Kasi nga, pinapahalagahan niya pa rin yung kayamanan. So, ibig sabihin, nakita lang natin dito na mas mahalaga ang kayamanan kesa ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tandaan po ninyo, sabi nga ng Bible, if we shall gain the whole world and lose our souls, kung mawawala naman yung ating kaluluwa at mapapahamak, anong pakinabang? What shall it profit a man? Ano ang pakinabang ng tao kapag nakamtan niya ang lahat ng kayamanan na meron dito sa mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Kaya nga sa kwento, itong lalaking ito umuwing malungkot. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang kayamanan kaysa sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ito ang naging tanong ni Apostle Peter. Kami rin, iniwan namin ng lahat at sumunod sa iyo, Panginoon. What shall we have? Therefore, ito po ang sagot ng Panginoon kila Apostle Peter. In verses 28 to 29, pakinggan po ninyo. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Malinaw po ang sagot ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kila Apostle Peter, na nagtanong, what shall we have? Therefore, kaya nga dito rin sinabi ng Panginoon, di ba, kung maalala ho ninyo at babasahin ninyo kung may pagkakataon kayo, sabi ng Panginoon, mabuti pa ang kamelyo, na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman, mga kapatid, pakinggan ninyo, kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Panginoon. So sa madalit salita, mga kapatid, maging malinaw sana ito sa ating lahat. Na sana intindihin natin ano ba ang context nitong usapan ng Panginoon at nung mayaman na hindi niya kayang ibenta yung kanyang kayamanan at ipamahagi sa mahirap. At eto naman yung mga alagad, nagtanong din, iniwan namin ng lahat. Kami sumunod. Yung mayaman, hindi. Kami sumunod. So ngayon, ano naman ang mayroon sa amin? Ito ho ang magandang pag-aralan natin ngayon pong umagang ito. Number 1 na nakita ko po, you have a faithful Lord. Ito po ang mayroon itong mga alagad na iniwan ang lahat. Kasi tignan po ninyo, hindi ba doon po sa talata na binasa ko kanina, from verses 28 to 29, ito ang sabi ng Panginoon. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me. Tandaan nyo mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa kanila, ang lahat ng susunod sa akin, kung titignan natin from verse number 28, malinaw po, ito ang sabi ng talata, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes, and everyone that had forsaken houses. So, ibig sabihin, merong Panginoon, may tapat na Diyos na nangako sa atin na kung sakali mang iiwan natin ang lahat ng mga bagay na mahalaga, kung talagang, kumbaga, yun yung ating sinuturing na kayamanan sa buhay natin, alin man dyan, iniisa-isa nga ng Panginoon inelaborate pa nga in verse number 29 sabi niya, forsaken houses, brethren, sisters, mother, father, and even children and lands.
For my sake, for my name's sake. So, ibig sabihin, ang lahat ng yan, iwan man natin, sa totoo lang, kaya yang ibalik ng Panginoon. Kasi nga, tapat siya na nangako sa atin. Naalala niyo ba si Job? Kung titignan ho natin yung sinabi ho ng Bible patungkol sa nangyari kay Job. Sabi ng Panginoon kay Satanas, galawin mo na ang lahat, wag lang ang kanyang buhay. So, anong ginawa Satanas? Nawala ang ari-arian. Nawala yung kanyang mga anak. Yung kanyang kalusugan, yung mga kaibigan, nawala ang lahat. Pero anong sabi ng Bible? Ibinalik ulit. Kung tutuusin, more than 100%. Yung ibinalik ng Panginoon doon kay Job sa naranasan niyang pagsubok sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, kung tayo po ay haharap, talagang sa katotohanan at realidad ng atin pong kalagayan sa mundong ito bilang naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, meron tayong tapat na Panginoon. Kaya mawala man ang lahat ng yan, sa totoo lang, tayo po ay pinagpala sapagkat meron tayong Panginoon na tapat at totoo sa lahat ng kanyang mga sinasabi, sa lahat ng kanyang pangako. Alam nyo, nung binag-aaralan ko yung if he shall gain the whole world and lose his own soul, parang iniisip ko lang, sa isip ko lang po ito. Tingin nung mayaman, magmumukha siyang mahirap. Kasi nga, mawawala na siya ng ari-arian Mawawala yung kanyang lupain, yung kanyang pera, yung kanyang mga inipon. So, ang tingin ng mayaman, pag iniwan niya ang lahat, magmumukha siyang mahirap. So, totoo lang, ewan ko po kung tama ako rito. Ang alam ko, ang pinakakawawa at ang pinaka-poor at ang pinakamahirap, yung walang Kristo. Kasi wala silang provider. Maubos yung kanilang kayamanan, maubos yung kanilang pera, maubos yung kinikita ng kanilang negosyo, wala na silang aasahan kasi doon lang sila nakasandal. Pero tayo, mga kapatid, anumang meron tayo na mawala ngayon, kayang ibalik ng Panginoon. Ang sabi nga ng Bible, 100-fold. Kaya ang alam ko, ang pinakamahirap sa mundong ito, yung walang Panginoon. Ang pinapanginoon pala, pera. Ang pinapanginoon, kayamanan. Dahil oras na mawala yan, wala na mangyayari sa buhay nila. Tayo, mga kapatid, ano ang pangako ng Panginoon sa atin? I will never leave you nor forsake you. Kaya nga, ang tingin ng mayaman, nung sinabi ng Panginoon, iwan mo yan, ibenta mo ang lahat, magmumukha siyang mahirap. Mali. Kapag nasa Panginoon ka, hindi ka maghihirap. Pag nasa Panginoon ka, hindi ka mukhang kawawa. Bakit? Sapagkat may Panginoon na tapat na nangako na ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga, yan ho yung bagay na meron tayo sa atin pong buhay. Pangalawa, not only you have a faithful Lord, but also you have a fulfilled life. Kasi ang totoo, ang sabi ng Panginoon, for my name's sake. Tandaan natin palagi, mga kapatid, ang sabi ho ni Apostle Paul sa mga taga-Kolose, di ba, all things were created by Him and for Him. So, ibig sabihin ni Apostle Paul doon, lahat ng bagay nalikha sa mundong ito dahil sa kamay at kapangyarihan ng atin pong Diyos. Pero, ang layunin nito, kung bakit ginawa ang lahat ng ito, ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, mga kapatid, kapag nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon, nangyayari sa buhay natin, yung ideyang tayo po fulfilled sa atin pong naging pamumuhay. Nangyari ang kalooban ng Diyos para po sa atin. At ito ang pinakamasarap. Kahit saan tayo makarating, tandaan niyo po ito, mga kapatid, ano man ang matapos natin, ano man ang mapatunayan natin sa ating pong ipinundar, pinaghirapan, ano man ang maging titulo natin sa mundong ito, ano man ang makitang galing at kakayanan, meron tayo, tandaan niyo, mga kapatid, ang lahat ng yan, maiiwan yan dito sa lupa. Ang lahat ng yan ay makakalimutan ng tao. Pero bilang Kristiyano na naglingkod sa Panginoon, mga kapatid, ang totoo po niyan, pagharap natin sa Panginoon, ang sasabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. Yun ang pinakamasarap marinig. Bakit po? Kasi nga, nabuhay tayo ayon sa purpose at layunin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya nga, yun ang meron sa atin. Iniwan natin ng lahat, tinalikuran natin, pangarap natin, ambisyon natin, gusto nating maging buhay sa mundong ito, pero dahil sumunod tayo sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, natupad ang kanyang kalooban para sa atin. Naalala niyo ba nung sinabi ng Panginoon na nanalangin siya na huwag na sanang daanan niya yung hirap na kanyang mararanasan, pero ganun pa man, not my will, Lord, but your will be done. Naalala niyo nung sinabi ng Diyos sa ating Panginoon, this is my beloved Son in whom I am well pleased.
So anong ibig sabihin nun? Kasi ang Panginoon lumakad ayon sa gusto ng Ama. So ganun din mga kapatid, pagharap natin sa Panginoon, ito ang masarap marinig. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. Kasi nga, nasunod sa buhay natin ang kalooban ng Diyos. Yun ho yung pangalawang bagay na gusto ko pong ituro dito po sa ating pinag-aaralan. And last but not the least, you have a future living. Ito po ang pinaka-exciting. Itong later part na ito na sinabi ho ng Bible, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Naalala ko lang, di ba't si Apostle Paul nagkaroon ng problema sa Korinto? Sila mismo pumupunta sa korte para idemanda yung isa't isa. Kaya sabi sa kanila ni Apostle Paul, nakakalimutan nyo, tayo ang hahatol sa sanlibutan. Tayo ang hahatol sa mga makasalanan. Tayo ang hahatol sa mga anghel. So tapos kayo pumupunta sa korte ng mga masasama, sa korte ng mga unbeliever para hatulan ang mga anak ng Diyos. Parang gusto lang sabihin ni Apostle Paul, hindi nyo nakikita, napakapalad natin. Bukod ho doon sa legality, ng kanilang issue, kundi ang gusto ko lang pong i-emphasize doon, hindi nyo ba nakikita kung gaano kapalad ang Kristiyano? Na sa mundong ito, kung tutuusin, ang tingin sa atin ng mga unbelievers, maliit lang. Ordinaryo lang, simple lang. Pero pagdating ng Panginoon, lahat ng mga tingin nila sa atin mababago. Alam nyo kung bakit? Kasi tayo ang hahatol sa kanila. Kaya kung titignan ninyo, sabi ho ng Bible, ye shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Ang Israelites is a chosen nation. Diba? Kumbaga, mahal ng Diyos yan. Pero napakapalad natin. Tayo ang hahatol sa kanila. Kaya nga mga kapatid, wag ho ninyong baliwalain yung future natin. Baka akala kasi ng iba, yung buhay natin, dito lang ho sa lupa. Kaya yung iba, parang nabubuhay na walang langit. Parang nabubuhay na walang Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, may Panginoon tayo na nakakakita at hahatol ng lahat ng ating mga ginagawa. Sabi nga ng Bible, whether it be good or whether it be bad. So alin man doon, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay magbibigay sulit. At eto pa, ang mata ng Diyos toss to and fro. So nakatingin sa magkakabilang panig at lahat ng sulok ng mundo. So alam ng Diyos yung ginagawa natin. So sa makatuwid, mga kapatid, wala ho tayong dapat ipangamba kung tayo ay lumalakad ng tama. Sapagkat ang lahat ng yan ay gagantihan at susuklian ng Panginoon. Ika nga ni Apostol po sa mga taga-Korinto, your labor is not in vain in the Lord. Hindi ho pwedeng masayang yung ating paglilingkod. Bakit? Kasi meron tayong tapat na Diyos. Kaya nga ito ang kapanapanabik. Kung tayo po hindi na nakaranas ng karangyaan, kayamanan, dito sa lupa, sana naman tayo ho magsumikap na pagharap natin sa Panginoon, hindi na ho tayo magmukhang kawawa pa. Ano po? Ang ibig ko sabihin, magtapat na ho tayo sa Panginoon ngayon para pagharap natin, marinig natin yung ibibigay na gantimpala sa atin ng Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito po talagang maging magandang paalala po. Hindi lang sa amin, kundi sa ating lahat na talagang naiintindihan ito pong ating pinag-aaralan. At para po sa ating paglulundo, sabi ho ng Matthew chapter 6 verse number 33. Nako, alam ko po, kabisado to ng marami sa atin o baka ng lahat. Ang gandang talata nito. Bakit po? Kasi ang sabi po rito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, kung maintindihan natin, dapat inuuna ang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya, and all these things shall be added unto you. Hindi ho tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kaya kung meron kayong sinakripisyo, kung meron kayong iniwan at ang dahilan gusto nyong unahin ng Panginoon, mga kapatid, sisirunin po sa inyo, garantisado, sabi ng Panginoon, tapat siya at totoo sa kanyang mga pangako, ibabalik niya ng higit. Ang sabi nga ng Bible 100-fold. Higit pa po sa 10%, higit pa sa 20%, ang sabi ng Bible, 100%. Kaya lahat ng mga nagsakripisyo, lahat ng mga nagbigay ng buhay, lahat ng talagang inuuna ang gawain, sinusuportahan sa mga gastusin o kung ano pa man, tandaan nyo ito mga kapatid, hindi kayo papagkukulangin ng Panginoon. Maging sa mga ginagawa nyo po sa akin.
Kung paano kayo sumusuporta sa aming pangangailangan. Ako po mismo, ramdam na ramdam ko kung paano kayo ginagamit ng Panginoon. Kaya nga, tandaan po ninyo, sabi ng Apostle Paul sa mga kapatiran sa Pilipos na tinutulungan yung mga misyonary at mga manggagawa ng Diyos. Sabi ng Apostle Paul, "But my God shall supply all your needs." Kaya nga mga kapatid, hindi ho pwedeng masayang ang mga ginagawa ninyo. Hindi man alam ng iba, sigurado po ako, alam yan ng Diyos. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ano po ang tanong nitong mga alagad sa Panginoon? Ano raw ang kanilang magiging kapalit kapag iniwan nila ang kanilang mga kayamanan? Sabi, we have forsaken all. Ano po ang meron sila? Yan ho yung tatlong ating pinag-aralan. Ano ang sinabi ng Panginoon? Anong meron sila? Yung tatlong puntos po natin. Kaya kung sino sa inyo nakakaalala ng atin pong 3 points, yun po ang sagot sa ating trivia ngayong pong araw na ito. At ito naman po, mga sumagot ng tama sa trivia natin yesterday. Ano ang ginamit ng Panginoon na visual aid sa unang puntos na atin pong pinag-aralan? Ang tamang sagot ay little child. Ayan, yan po ang exact and correct answer sa atin pong trivia yesterday. At ito po ang mga sumagot ng tama. Ito ho ang mabilis na tatlo. Ang number 1, Sister Weng. Ang pangalawa, Sister Gypsy. At ang pangatlo, ang Ninang Kitten natin. Parang ito yata yung top 3 talaga natin. Ito yung solid 3. Na talagang kumbaga napakabilis. Ayaw ko paano nila ginagamit yung kanilang mga cellphone, kung paano sila sumasagot. But congratulations kay Sister Weng, kay Sister Gypsy at maging kay Ninang Kitten. Palakpakan ho natin sila. Congratulations po. Naku, kayo po ang mabilis kahapon. At ito pa ang mga sumagot ng tama. Pang-4 si Ninang Alice, pang-5 si Ate Nelly, pang-6 si Ate Rose, pang-7 si Sister Rica Ranalan, pang-8 si Ninang Ana Lacuna, at ang pang-9 Brother Gab, at pang-10 ay si Sister Mati Hequilio. Ayan. Congratulations sa mga sumagot ng tama. Sila po ang top 10. But wait, there's more. Meron pang mga sumagot. Pang-11 ay si Sister Milet De Lara ng East Bagong Barrio, at pang-12 si Pitcher Rodel de la Bahan, pang-13 si Ninang Flor, pang-14 si Ate LB Bautista. Hello po Ate LB. Good morning po sa inyo. Thank you po Thank you po sa inyo. God bless po sa blessing na pinadala ninyo. And maging pang-15 po natin ay si Ate Sara Abad, at pang-16 ay si Nanay Denden. Ako Ate LB again, thank you po. Pagpalain kayo ng Panginoon maging ang inyo pong pamilya. Ayan, maraming salamat. At yun lang natin batiin ngayong umaga. Kasama natin si Sister Rain Magpo. Dito yan sa Muntinlupa. At maging si Bernadette Quinto ng Taiwan. Good morning, Bernadette. At sana'y maayos ang iyong kalagayan dyan. At maging kay Ate Vilma Bautista ng Valenzuela. Good morning din. At maging kay Ate Ludi. Hello, Ate Ludi. Good morning. Naku, natutuwa kami. Kasama ka namin ngayong umaga. At maging kay Ate Milet De Lara ng East Bagong Barrio. Maraming salamat din. At maging si Kiray. Naku, good morning, Kiray. Baka ito ay nasa Bulacan. Salamat, kasama natin si Kiray ngayong umaga. Kamusta mo na lang kami dyan. So, ito po ang ating mga magandang maalala sa tuwing tayo po'y mananalangin. Pag-pray ho natin si Kapleo Kagawan, si Nanay Tahuna, Olivia Tahuna, at maging si Kuya Ray Cortez, at maging si Nanay Bilen. Ayan, nandito po. Kung naririnig nyo, tumatawag si Nanay Bilen. Pag-pray ho natin yung kanyang kagalingan. At maging kay Preacher Chris. Ayan, ipag-pray natin na patuloy siyang palakasin ng Panginoon. Kay Pastor June Bertos. Pag-pray ho natin yung kalakasan, kagalingan ng Panginoon. At maging kay Tatay Tomas Beltran. Nandito po siya sa Pilipinas. Ayan. Pag-pray ho natin kasi yung procedure na gagawin sa kanya medyo malaking gastos po yan. Dalawa ho yung procedure na gagawin na binanggit ko nung Wednesday, and please do pray for Tatay Tomas. Wag ho ninyong makalimutan, ipanalangin natin palagi si Tatay Tomas na sana'y talagang bigyan siya ng kalakasan, kagalingan, at gamitin ng Panginoon yung mga gagawing procedure para siya palakasin muli. Pag-pray natin yan. Tatay Tomas, get well soon. We're praying for you. At maging si Brother Kit. Brother Kit Daniel Bakulpo
panalangin din natin na sana'y talagang siya po pagalingin ng Panginoon. Sana patuloy na gumawa ang Diyos sa kanyang buhay at maging kay Ninang Alice. Get well soon po ng Alice. Sana'y talagang pagalingin na po kayo ng Panginoon para bukas kasama ho kayo sa ating pagsamba. Ano po? At kaming pamilya, sama niyo ho sa prayer na sana'y talagang patuloy kaming ingatan, palakasin ng Panginoon, maging ang Team Las Piñas. Ayan. Sama niyo po palagi sa prayer. And don't forget, tomorrow, ang atin pong color ay pink. Kung kayo po ay may damit na pink, go ahead. At kung kayo po ay merong touch of pink, go ahead. At kung wala pa po kayo, mga kapatid, hanap po kayo ng paraan. Pero hindi naman kailangan kayo po'y gumastos ng malaki. Kung talagang wala, hindi pa ho dapat makapigil ho yun. Atin pa rin po kayo kahit wala ho kayong touch or color pink na damit. Ang mahalaga, nandun po kayo sa service bukas. Yun po, para lang sa karagdagang, alam niyo po, excitement pag umaatin tayo at para po sa ating anniversary. Ayan, para makita niyo po yung mga color coding na ginawa natin, bago dumating yung araw ng ating celebration. Again, sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never